Magandang araw Ginoo at magandang araw rin sa inyong mga kaklase. Ako nga pala si John Ernest Bagat ng Section 11. Narito ang aking nagawang paksa patungkol sa variety ng wika. Dito malalaman natin kung ano nga ba ang variety ng wika at ano ang napapalad nito. Ano ang variety ng wika? Ang variety ng wika ay tumutukoy sa iba't ibang paraan ng paggamit ng isang wika depende sa konteksto, sitwasyon at mga taong gumagamit nito. Hindi ito simpleng pagkakaiba ng salita kundi isang mas malawak na konsepto na sumasaklaw sa iba't ibang antas ng wika. Maaaring hatiin ang mga variety ng ilang pangunahing kategorya katulad ng dialekto, sosyoliko, idiolekto, etnolekto at rehistro. Dialekto. Ang dialekto ay tumutukoy sa mga pagkakaiba-iba ng isang wika batay sa geographical na lokasyon. Ang mga taong naninirahan sa isang partikular na rehiyon ay maaaring magkaroon ng sariling natatanging paraan ng pagsasalita. Ang dialekto ay gumagamit ng iba't ibang salita ngunit pareho ang kahulugan, tulad ng Tagalog at Bicol. Dito sa Tagalog, ang salitang pabili ay pabili pa rin, habang sa Bicol naman, ang salitang pabili ay pabakal. Magkaibang salita ngunit isa ang kahulugan. Sosyolekto. Ang sosyolekto ay tumutukoy sa mga pagkakaiba-iba ng wika na nakabatay sa mga pangkat panlipunan. Ang mga taong kabilang sa isang partikular na grupo tulad ng mga kabataan, mga profesional o mga taong may mataas na antas ng edukasyon ay maaari magkaroon ng sariling paraan ng pagsasalita na naibas sa mga grupo. Batay dito, ang pagkakaiba ng wika batay sa pangkat panlipunan, ang mga doktor ay gumagamit ng mga terminong medical o jargon na hindi naunawaan ng karamihan. Ang mga kabataan ay gumagamit ng slang na hindi ginagamit ng mga matatanda. Ang isang formal na pagsasalita sa isang pulong sa trabaho ay naiiba sa informal na pag-uusap sa mga kaibigan. Idiolekto. Ang idiolekto ay ang pinaka-personal na uri ng pagkakaiba-iba ng wika. Ito ay tumutukoy sa natatanging paraan ng pagsasalita ng isang individual. Ang bawat tao ay kanya-kanyang idiolekto dahil sa kanyang mga karanasan, edukasyon at personalidad. Base rito, ang salitang idiolekto ay natatanging paraan ng pagsasalita ng isang individual. Halimbawa, ang pagkakaibang pagbigkas ng isang salita, ang paggamit ng mga natatanging salita o parirala at ang natatanging estilo ng pagsasalita ng isang tao. Walang dalawang tao ang may eksaktong parehong idiolekto. Etnolekto. Ang etnolekto ay ang pagkakaiba-iba ng wika na nauugnay sa isang partikular na pangkat etniko. Ang mga pangkat etniko ay maaari magkaroon ng sariling natatanging paraan ng pagsasalita na may mga salita, parirala at ekspresyon na nagmumula sa kanilang kultura at kasaysayan. Base rito, ang salitang etnolekto ay ang pagkakaiba-iba ng wika na nauugnay sa isang partikular na pangkat etniko. Halimbawa, ang mga salita, parirala at ekspresyon na ginagamit ng mga taong mula sa isang partikular na tribo o pangkat etniko sa Pilipinas. Maaaring may mga pagkakaiba sa tono, ritmo, at di-verbal na komunikasyon. Rehistro. Ang rehistro ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng wika na nakabatay sa konteksto ng komunikasyon. Ang paraan ng pagsasalita ay nagbabago depende sa sitwasyon, layunin at relasyon sa kausap. Batay dito, ang isang rehistro ay pagkakaiba-iba ng wika batay sa konteksto ng komunikasyon. Halimbawa, ang paggamit ng formal na wika sa isang liham pangnegosyo kumpara sa informal na wika sa pag-uusap sa mga kaibigan. Ang pagsasalita sa isang seryosong pagpupulong ay naiiba sa pagsasalita sa isang masayang pagtitipon. Ang pag-unawa sa mga pagkakaibang ito ay mahalaga para sa epektibong komunikasyon at pagpapahalaga sa pagkaiba-iba ng wika. Ang pagiging sensitibo sa mga ito ay nagtataguyod ng mga mas malalim na pag-unawa at pagpaipag-ugnayan sa iba't ibang tao. Dito na po natatapos ang aking presentasyon patungkol sa paksa ng variety ng wika.
Salamat po sa pakikinig. Nawa ay may naunawaan kayo.